what we will know about him. God know all what happened. Self-righteousness ato imong sa tulingon without Christ. Tungod kay nahigugma ta sa atong Dios. Kana pasayloon ka kay Dios na. Okay? So padayon ta. Continuation ni sa atong gisgutan gahapon. Actually ang Biblia tag-as mo na siya topic so akong gi-divide. Okay? So yata sa famines, pestilences, earthquake. Tanaw tong statistics ha. Ikuha na ko ni sa usa ka libro. The United Nations Food and Agriculture Organization estimates that 793 million people are suffering from chronic undernourishment. Imagine na 793 million, dili thousands, million. Gutom. Adto ka sa Africa, may pagkaon. Sa Ukraine karon gubat, lisod ang pagkaon. Adto ka sa Afghanistan, naglisod sila dito. Pero kita din ay hayahay ang atong pagkaon. Ya, dali pangitaon. Bisag wa tay kwarta, naay pagkaon. Sa uban, walay kwarta, wala pagi pagkaon. No? So kung wala lang gitong toothpick, di gid siya ka-survive. No? So mo na siya. Sa agriculture, around the world uses 5.2 pounds of toxic pollutants per year. Imo makita nga tungod sa mga chemicals aron makasurvive ang atong agriculture. Pero nausahay na ay baylo ana. Okay? Na ay mga chemical nga mga systemic nga dili mo makuha kung hugasan. Mawitay na uban katambag nga tubig, butangag asin, ihumol ang utan. Yes, makuha na siya pero katong systemic nga mosulod sa lawas sa mao nga utan, di gyapon ta kalipkay. Ya, atong mahibaw-an nga grabe na kay di na ta kasabot usa ng mga fertilizer nga gipangbutan. So, kung imong lantawon, matod pa sa United Nations, agriculture around the world uses 5.2 pounds of toxic pollutants per year. Ingon sunod, the number of earthquakes measuring 3 or more on the Richter scale has skyrocketed to more than 55,000 per year. Wata ka bantay no? Ang atong una-una, linog, tagsarata ka, pero kada adlaw na halos na ay linog. Dili lang kakapansin ini. Say hinay ang uban matulog. Bilang gadamgo sila, galinog na gyud ito. Bilang lihok lang kayo ang kauban diha sa double deck nga higdaanan, linog na diha ito. Okay? Nya kung imong patanawon, muabot siya og 55,000 per year sa linog ug ga-increase ang gitawag nato og linog. Arita sa gitawag talking about peace. Ang 1 Thessalonians chapter 5 nagingon, apan mahitungod sa mga panahon og pitsa, mga igsuon kamo wala na magkinahanglan nga pagasulatan pa, kay kamo nasayod nga pag-ayo nga ang adlaw sa Ginoo maabot ra unya sama sa kawatan sa kagabion. Ang kawatan di na manukto ug di na magsaba unsang orasa mosulod siya sa kagabion. Usually ang kawat mahitabo alas 12 ngadto sa alas 2. Kay mao nang grabe nga dili gyud kay ka makapansin og saba kay kapoy imong lawas tulog kay ka. Usually pag alas 4 nay kasikas makamata man ka. Pero kanang alas 12 ngadto sa alas 2 lisod ka unsa makamata. Muna nga mo strike ang kawatan niya anang mga orasa. So dili ka kabalo kanu sa mabot ang kawatan. Si Kristo dili man kawatan pero gitandi nga sama sa kawatan nga dili nimo mabantayan. Uy, nakaabot na di si Jesus Christ. Okay? So sunod ninyo din sa diha nga ang mga tao magakanayon aniya ang kalinaw og kasiguruan. Uy, di ba? Niagi man tag kalinaw og kasiguruan. Ano sa taniagi kalinaw kasiguruan nga wala kayo gubat sa lain-lain lugar. Panahon sa COVID. Kamantay mo, linaw kaayo. Pero sa dihang nawala ng COVID, ay naggubat dayon ang Russia ug ang Ukraine. Tanaw, sa diha nga ang mga tao magakanayon ania ang kalinaw o kasiguruhan sa kalit.
maabot kanila ang pagkalaglag maingon sa pagbati sa kasakit nga maabot sa babay sa talianak o sila dili makaikyas. Muna atong bantayan, no? Kalinaw, musunod din kagubot. Okay? Tanawa ang sa World War I kaniadto. Human sa gubat, sa unang gubat sa kalibutan, tibuok kalibutan gagubat, human ni ana naanda day treaty of so ang pag-pronounce yan, Versailles, Versailles or Versailles. Basta muna na. Treaty was signed on June 28, 1919. Sige, magpunta. Peace treaty ta kadili maayo ang gubat, millions ang mga matay. So, pinirmahay. Pero human sa pinirmahay, 1919, nagubat na sa din sa 1940s. Gitagaan lang siya og kalinaw, sulod sa 20 years, after sa 20 years, ay gubat na sa dayon. Okay? Now, mismo si Jimmy Carter, okay? I-arrange niya ang treaty dito sa mga Arabs. Usually, ang gagubat niya sa Arab, ang Israel. Unya, way back 1969, gitabangan ang Israel og pila ka nasod. Okay? Egypt, Syria, Iraq, Iran, uban pa. Pero matingala ka nga, iya man ang apildi. Unya, nagpataliwala din ng Amerika, pinaagi ni Jimmy Carter. Gitawag Carter. Unya, ang kaniadto manggod, grabe ang patay. Okay? Walay undang des gubat sa Lebanon. Antod gani karon ang Muslim way pahulay sa gubat. Panahon kang President Bill Clinton, kini si Israel versus PLO, pinagi ni Yasser Arafat, no? Grabe ang gubat kakahitabo diya sa Gaza Strip o sa mga Israelites. Pero nalinaw lang kadyon, nagi kang Yasser, pero nagubot na sa dayon. Okay? So ulay po ulay, no, di ba? Tanawa ang gingon sa Biblia. Revelation 11 verse 18. Okay? Paliw ko nagbasa. Ang kanasuran na katumot, apan miabot ang imong kapumot, ug ang panahon alang sa pagpanghukom sa mga kapay, ug alang sa pagpanghatag og ganti ngadto sa imong mga amigo. Mga propeta o mga balaan, o mga nagahadlok sa imong ngalan, mga gamay o mga dagko, ug alang sa paglaglag sa mga nalaglag sa iba. Ang kanasuran na nga pungot. Munang gibasa na to gahapon nga nasod batok mga nasod. So adunay gubat ang mga nasod na nga pungot. Og niagitaan ng daghan nga mga gubat panahon sa mga Romans, hantod paingon na diha sa British, hantod paingon na sa France, Germany, o karong presente na dayon ang Russia. Pero katong nga mga gubat, dili to siya mao ang gisgutan sa Revelation 11:18. Sa inyong manahuna, kanus aka ni gi-address sa Ginoo kining Revelation 11:18. Gi-address ni sa Ginoo sa atong kapanahonan karon. Walay duda. Kaysa diyang ang kanasuran nga pungot ng gubat, unsay gigamit nila nga mga armas. Kini nga statement, dili ni siya mogawas kung wala ni mag-refer sa nuclear war. Alang sa paglaglag sa mga magalaglag sa yuta. Sa permiro, ang kanasuran nga pungot, gagubat, ug sa dihang nagubat, gamit og nuclear, o kung magamit og nuclear, mga wala ang population sa kalibutan, busa, kinsa na may balikan sa ginugmubuto na ay possible na Third World War. Pero, walay possible nga mangbuto ang nuclear. Imagino ni mo, ito akong giingon kahapon, more or less 5,000 ka mga ICBM sa Russia.
more or less 3,000 sa US, more or less 3,000 sa Europe, diya sa NATO. Unya, wapay labot ang Iran, wapay labot ang India, Pakistan, nagyapoy ila, North Korea, nagyapoy ila, China, nagyapoy ila. Halos, so kung mangbuto na tanan mo, ano balikan ng Ginoo? So kini nga statement alang sa paglaglag sa mga magalaglag sa yuta. So kining mga tawhana, before nila gamito ng nuclear, mubalik si Jesus Christ. Mubalik si Jesus Christ. Ug ang tanan tao makakita sa iyang pagbalik. Daghan tao, visible siya makita. So kanang statement, pugnan, ato akong gingon gabi, pugnan sa upat ka manulunda ang gubat sa tibok nga kalibutan nga dili magamit kanang nuclear. Tanawar ang Russia, isig pugong sila sa nuclear. Ang NATO, di man membro ang Ukraine sa NATO, tahado sila musulod sa Ukraine kay basi unyag matinuod ang gisulti ni Putin nga iyang gamiton ang iyang nuclear. Mismo ang NATO kaya man nila sulungon ang Russia. Ipalibutan na biya nila na unya ang Russia siya na raba usa na bilin wala say gitawag og allied. Pero magamping lang ang Amerika, magamping lang ang NATO nga dili niya masapdahan ang baso sa China. Kaya nga naman, mapil na sa ang China sa gubat. Niya maniguro man sa din ng North Korea. So ang mahitabo, maglinaparay ang mga nuclear. So sa di pa na mahitabo, alang sa paglaglag sa mga magalaglag sa yuta, mubalik si Jesus Christ. Diba? Mubalik si Jesus Christ. Next, Luke 21:26, palihog ubasa. Ang mga tao maguyapan sa kalisan sa pagkaabot sa nagtabo sa kalibutan. Kaya mamatay o niya ang mga gabos sa kalibutan. Uy, panguyapan? Daga na ba ng mga kuyapan kanalandaan nga na mag-away nga maginulbutay na og kutsilyo? Na ay mga babae nga mga kuyapan anak. Kanang linog nga mga tagak na ang mga ganang mga atop gikan sa taas, panguyapan ang mga tao anak. Dili hinuntanan, pero ingon ang mga tao, that's plural. Panguyapan sa kalisang. Dili ka malisang anak nga wala pasukad may tabo sa kalibutan kana nga klase nga linog. Huh? Tao panguyapan sa kalisang ug sa pagpaabot sa may tabo sa kalibutan kay mga tay-ug man unya ang mga gahom sa kalangitan. So ni gahom sa kalangitan, dili lang ang yuta mo'y matagtay-og, gahom sa kalangitan. Katong niaging bulan, ang Russia nagpalupan siya sa ilang missile. Naamang gawing mga missile nga kanang pang-nuclear na missile nga mugawas na siya sa space. Dili na basta-basta makagawas ka space kay nga naman kinahanglan lahi na nga metal imong gamiton kung mugawas ka sa space kay nga naman grabe na ang friction diha sa ozone layer. Gakalayo na siya kung mugawas ka diha sa friction lang. So imong lantaon makagawas ang missile. Gitira sa Russia ang ilang kaugalingon nga satellite. Gisampol sa Russia. Kay sa gubat manggod, who controls the space, controls the earth. Kaya kay daghan mag-satellites ang Amerikano, daghan sa satellites ang Russia. Nasa mga satellites ang British o guban pa. So, kanang mga satellites, daghan sa ila, mga spy satellites. Nga, bisag ignon tala nga pila na siya ka thousands of feet, no? Umabot na siya og 50,000 of feet o 40,000 of feet kay kanang plane gani nga dili international na sa mga 20,000 feet above. International nga plane na siya sa 33,000 feet above. Palambuan pa na nimo magawas ka na sa space. Pero imo makita kanang satellite
na mga telescope na siya nga pagkita nila sa yuta mismo pa bula sa Jackson maklaro na niya. Muna gitawag space satellite, mga spy satellite. So once nga magubat, palupod sa Russia ang ilang mga missile, kanang mga satellite na ilang mga missile, nanay mga address. Kini nga missile para ani nga satellite. Kini nga missile para ani sa France. Nanay mga address. Muna nga kulba ang gubat kay nga naman, kana tanan nanay address. Amerika na say address. Ang China nila nga missile na say address. So ang nakafocus Russia o China, kay ang Russia is sobra man sa 5,000 ilang ICBM. Sa China, dili kay makuha ng statistics. Asa man na i-address? Dito gina sa Amerika, sa Europe. Kung na US base ang Amerika, sa Pilipinas, ma-appeal pa kita. Okay? Unya, ang Amerika sad, mubalo sad, asa na i-address? Sa Russia, sa China, North Korea, Pakistan, ana siya ang address. So, unsay mahitabo? Panguyapan ka na. Kinilandaan, nag-ingon dinhi nga ang mga tayod man unya ang gahom sa kalangitan. Space war? Kung dili man ni siya space war, masamot na nga kuyaw. Kay matay og na sa space. Unsa man na sa space? Mga meteoric showers? Nga mga dagko kay nga mga meteors nga sa makadagko sa balay. Okay? Napay mga meteors tunyagi nga muhapak kuno sa earth, mabitang uban na malit og dagang kandila og ila day gipabintitahan. Oh. Pero kung imong tan-aw, mahitabo ni siya. Mahitabo ni siya. Pero mo na nga panguyapan ta ani nga mga puntuha. Verse 28 pali basa. Inisugod na hinitabo ining mga tama. Iyahat ninyo ang inyong mga tao. Ihangad ninyo ang inyong mga ulo. Kaya inyong kaluwasan na nagkakahidol na. Uy, kung inigsugod, nagkahitabo. Nagsugod na magkahitabo. Grabe, alarming na ba ang sitwasyon sa kalibutan garon? Fragile kayo ang sitwasyon sa relasyon karon sa NATO o Russia. Gamay lang na ang NATO karon nangandam na sila at 300,000 kasundalo ilan nang giredi anytime musulod sila sa Russia. Kay ang balaod sa NATO, ang gubat sa isa nga sakop nila ngunay gubat sa tanan. So kibali karon kay niapil lamang ang Lithuania, gibabagan naman niya o gingon ng China, you will pay the price. Ang imo mga katawan mubati og pain. Mo na gingon sa Russia, mingo mubati og pain, unsa man na siya? Pain sa gubat, pain sa gutom. O basta mo resulta ang gubat, so nangandam na sa day ng NATO. So, muna nga inigsugod nagkahitabo nining mga butanga. Iyahat ninyo ang inyong mga mata o ihangad ninyo ang inyong mga ulo kay ang inyong kaluwasan nagakahit hayduol na. Dili lang nato ma-feel kay malingaw pamanggutan nining nga kalibutan. Ano man? Malimot man ta basta maka-internet na ta. Ha? Makatawa na tag, makabasa sa Facebook. Oh, malingaw ka. Na isa ka isa nga gipakita na ko ni Mrs. kay kiniliging Facebook nato bisag kinsa makasulod. Di ka tawagin na mo ni Mrs. kay ingon na ko di man ti pwede sa mga bata makita. Kaya naman gibutang og ngalan diri. Isa na siya tao, bagay o pagkain. Ako ba nang smile nakakita gyud na wa. So na inig so good. Mo man na nga di ka kapansin na alarming ang sitwasyon sa spiritual sa kalibutan. Kay I fully believe nga katong gisulti sa Revelation na laglagon sa Dios ang magalaglag sa kalibutan. Gi-address na sa atong kapanahunan. Kay sa panahon sa mga 5th century, wala may armas nila nga makabungkag sa nasod. Karon naman ang mga armas nga makabungkag og nasod. Ingon to ako amigo ada daga na makay mga interceptors nga missiles. Yeah, ma-intercept na lagi na pero na sa
na nasa ilang atmosphere. Kung imo na i-intercept, pituhan niya, grabe makay radiation. Radiation lang gani sa X-ray, di ba? Ang mga naa sa radiologist diya sa hospital, magbutang di sila og jacket nga panglaban sa radiation. Kana pa kang mangbuto nga gikan sa taas. Pero unsay kingon sa Biblia, paliw basa. Nanglan dili magkabuol ang inyong kasing-kasing. Sumali ka mo sa Dios, sumali usab ka mo kanako. Sa balay sa akong amahan, anay daghang ko'y galanan. Kung dili pa, moingon ba kung tako ka ng inyong mamuadto ako, aron sa pag-andaw sa luna. Alang kanina. Unsay pasalig sa Ginoo? Dili magkaguol. Kaya ba si unyag mag-uulta sa maong sitwasyon? May sadang Biblia no, kay mohatag og impormasyon nga uldo mahadlok ta, pero tambalan sa tas Ginoo nga dili ta magkaguol. Tipigan man tas Ginoo, bantayan man tas Ginoo. Dili ba kaya sa Ginoo magpadalag manulunda diri sa atong balay? Nga mga manulunda maglibot-libot sa panimalay aron dili ka matandog. Kaya na sa Ginoo, oy. Pwede kaniya taguan sa iyang mga pamaagi nga mismo pa ang ilaga dili makakaplag kanimo. Kaya na sa Ginoo. Sometimes dili lang ihatag sa Ginoo ang inyong gusto, kay basig ka ng inyong gusto, maura na say makawala sa imong pag-alagad kaniya. So, may manan dili ra gyud kaayo ka hayahay, wala sad kan naglisod, kay nga naman sa panahon nga na kay problema muduol mag-Ginoo. Pero kung grabe na kay kakakwartahan, di naman ka makadumdum sa Ginoo kay una kay problema ang imo madumduman ang imo namang itiim. Yan naman daghan mga kwarta. Kita nga kabusta nga hamugaway, emiyo kabus hamugaway, magkakauna katulok, makasnak na, wa? Wala kita ang Ginoo pilion naman yung mga tao nga makwartahan. Kaya nga naman, ako ning imong kwartahan, kaya nga naman, di man ni mawala o niya mo tabang man ni. Diba? So naay function kada isa sa ato. Okay? O tres, palihog. Kahandang ako ang kaninyo. Buhani ako usab o Pamungan ni uban ka nako. Aron nga diin gani ako, usab ka mo. Uy, nag-andam si Jesus Christ og dapit didto sa langit. Nanay address didto. Nanay imong pangalan didto. Mo nay subdivision nga walay monthly. Subdivision nga walay equity. Subdivision nga wala kagaabang. Wala nay sipal ko didto kay ang hayag mao ang glory ni Jesus Christ. Nag-andam siya dito. O kinag-andam man siya dito, mingaw ang langit kung wala ka dito. What? Mingaw ang langit kung di nimo ma-prepare ang imong kagalingon. Okay? Signs in the world of society. Palig ko nagbasa. Sapagkat tinuturo mo gayon ako kaninyo, masarili pa makakapili kalimtana. Kiling ka lang mga utama. Kahit abot kayo. Mahanaw ba yan kalibutan ako mangbuto ang tanan mga intercontinental ballistic missile? Wala na'y balikan ng Ginoo. Pero ang siya isagingon sa Ginoo, sapagkat tinod bagaingon ako kaninyo, na sa dili pa mahanaw kining kaliwatana, kining tanang mga butanga magakahitabo gayon. What? Alarming ang atong gitawag na tog sitwasyon karon. Obsessed sa evil ang atong kalibutan. Tanawa, palihog basa. Kung nakita ninyo ba ang padagatan sa tao sa yuta, dako nga ang nagalang Wala pagpalang nang dong sa yang kasing-kasing lulunod na ang gihapon. Imagine nimo sa grabe kadautan, huna-huna lang daan dautan na, evil na, pagmata sa buntag nagplano na daan,
kung asa makakwarta og binuang. Trabaho nga dili patas. Naaradaan dito sa hunahuna, nangita lang og chance nga diin makapangwarta. Uy nga na ang daghan sa mga tao karon. Uban, kanina naminaw mi sa radio sa balita, yung anak nahulugan sa martilyo, kanabito ang hait, pang-ibot bito sa lansa. Nigasto sila og 400,000. Kulang siya og 200,000 kay nabayaran naman niya. Naningkamot taon siya kay ang gigarantiya sa ilang hospital titulo sa iyang amigo. Yung 200,000 baya. So nangayo siya gunza tabang. Ya kung imong imagine nun, maayo to siya kay buutan. Ang uban wala maigo sa martilyo, makakaon man pero mangitag pangwarta sa binuang. Di ba? So imo makita nga grabe ron panahon na. Dautan ang una-una. Di mabitami mo nga grabe halas man kay bitin man kay kakinaya kini magiluiban siya sa ang amigo. Ano man? Tungod sa kwarta. Ginikanan na maligyan anak para dito sa 6th grade aron makakwarta lang. Di ba? Asawa ng warta sa lalaing na maligyan unod kinilo. So aron lang unsa makakwarta. Daghan ang gitawag og sala nini nga kalibutan nga angay usayunon sa pagbalik ni Jesus Christ. Ingon dinhi, palihog basa. Sa kabangan sa Diyos, puno sa mga paglubos. Dunot at tubangan sa Dios. Nga naman, puno kini sa pagpakasala. Musugot tag madili, biktima tatanan. Kay wala may tao nga wala makasala. Tanaw ni mo sa Facebook, nay mga gipang post diya nga magdala nimo sa kasalanan. Nay panahon nga duyan-duyano ng imong emosyon tungod sa imong simpatiya masuko ka sa gipost. Nasi mga panahon nga makakatawa ka. Murag ang imong emosyon gi-practice ngadto sa pagkasuko. Okay? Dunot ang kalibutan. Kung siya gingon diri sa 2 Timothy chapter 3, baliyog basa. Pansabta kini, mauliya sa kaluliang mga adlaw, nagpamabot ang mga panahon ng malisod. Kaya ang mga tao niya magahigmaon sa ilang kaugalingon, mga hinapi, iligpagawal, Hamugiro, tampalasan, masukihon sa mga ikanan, walay igabalos, lili Diyos. Kana pa yung kaulehi ang mga adlaw, napabay sumusunod ana? Wala na. Kanus man ta makaingon nga karon ang kaliang mga adlaw tungod sa taras pagbatasan. Unsa di batasan sa mga tao sa kaliang mga adlaw? Ha? Mahigugmaon sa ilang kaugalingon. Mga hinapi, tigpagawal, hambugiro, tampalasan, masukihon sa ginikanan, walay igabalos, dili Diyos nun. Sumpay basa, priyo. walay pagbati sa Pagigugma, dili malukmay, butang-butang, makapatiyaon, mabangis, dili gugmaon sa maayo, magulhiyon, malililayon, dili pahulot, na nagahigugma sa kalipayan, dahil sa Diyos. Pero nakapagod sa dariwari sa tuwidungan, apan nagapangipatak sa damuli, hindi maong mga tawan. Grabe, no? Mismo ganyan, word, bisay makatawa ta. Mao ni ang taras ug kinaiya sa dihang sa kaulehi ang mga adlaw na. Naabot na rin panahon na? Naa. So kung sa na panahon na, kaulehi ang mga adlaw. Unsa po may ebidensya atong ipangita? Linog, gutom, mana-mana. Gubat, mana-mana. Uya plus kini, nangahumana. Kay naata sa pagkatapos.
katapusan sa kapanahonan. O kung sa'y sunod sa katapusan sa kapanahonan, maunay pagbalik ni Jesus Christ. Waon niya ang iyang mga katauhan o silutan ang mga dautan. Mauna nga kinahanglan adunay pangandam. Gawas ana, usa mo may mga ilhanan. Economic uncertainty. Kining ekonomiya ba? Kana bang di na nimo masabtan ang palaliton? Economic crisis. Gasolina karon no binta na kapin. Aw crudo. Atong una kaniadto dili kayo kapalit og unsa man yung sakinan? Auto. Gasolina no unga. Ano palit man ka mahal king gasolina? Crudo unta to. Pero karon nabali na. Ang gasolina na ang barato-barato o ang crudo mo na mahal. Pero tag 90 na kapin ang crudo. Ang gasolina 80 na sad kapin. Economic uncertainty. Tanaw sige sa Biblia, for in 1 hour so great riches is come to naught. Sa Bisaya, kay sulod sa usa lamang katakna na laglag kining tanan mga bahandia. Nga naman, tungod sa isa lang kagubat sa Russia o Ukraine, ang tanan na apektuhan. Kana lang duha ha, ang tanan na apektuhan. Nagmahal ang krudo. Dungagi ka 5 ka mga nasod nga magbugubat. Sa may tabo. Apektuhan na gani atong krudo, dungagan pag 5 ka nasod. What if combined nga nasod kan mag-away? Dili ni siya dali imaginon. Pero masugot tag madili naa sa Biblia kay sulod sa usad lamang katakna na laglag kining tanan bahandia. Dili basta-basta no? Even America, trillion ang ilang utang. Daghag utang. Halos tanang mga tao karon o nasod karon utangan. Mga 90% kapin sa mga nasod karon utangan. Naaman tingali dili utangan pero delikado sad ang kahimtang. Niya kung imong tanawon karon ang G7, America, France, Great Britain, uban pa, giatbangan karon sa BRICS. Brazil, Russia, India, China, South Africa. Nga naman, ang tuyog-tumong ana ang ekonomiya. Ug ang tuyog-tumong sa NATO, bil sa Amerika, is to control sa ekonomiya sa tibok na kalibutan. Musugot tag madili, gusto nila kontrolon ang kalibutan. Mauna ang nahitabo karon sa Russia. Okay? Okay, palihog sa James 5, 1-3. Pamilya o pagyahaw kamo, unang sa mga kapananan nga talihagan kanyo. Ang inyong talato mga dulo, o ang inyong mga bisig pangulukon sa mga kampo. Ang inyong bulawan sa labi, mahurot sa kaya. O ang inyong kaya, saksi na batok kanyo. Nagkukot sa inyong unod. Kamu nagaligo ang bahagian alam sa katapusan mga adlaw. Uy, walay dautan magtigom og bahandi. Pero ang pagtigom og bahandi sa katapusang adlaw depende sa imong purpose. Nagtigom kag bahandi aron gusto ka adunay influensya. Kay once nga naa kay bahandi, influensyado ka. Kinsay nagkontrol sa mga kriminal? Katong sindikato nga mga law enforcer aron may pamarta. Kinsay nagkontrol sa law enforcer ng mga sindikato? Katong mga politisyan aron aduna sila'y protection? Kinsay nagkontrol sa mga politisyan? Katong mga dato? Kay panahon sa eleksyon, tagaan sila ubon sa kapital? Imagine nimo, mauna nga ang Biblia, maabot ang panahon nga matod pa,
nan mga dato panghilak o paniabaw kamo tungod sa mga kagulanan nga taliabot kaninyo. Kagulanan nga taliabot kaninyo. Actually, tabla tanan pagsulod sa COVID, walay dato, walay pobre ba? Tanan maapektuhan. Dili pares ubang balatian nga ang magpabaksin kadaan. Okay? Pero pagsulod sa COVID nga wala pa'y vaksin, tanan apektado. Ang inyong kadato mga dunot. Ang inyong mga bisti pangutkuton sa mga tanggom. Ang inyong bulawan ug salapi mahurot sa taya. Buot pasabot. Grabe ka krisis. Nga tungod sa krisis wala nay security. Kasiguruhan sa kinabuhi o sa panglawas mo na nga manghilak ug mutyabaw ang mga dato. Ang mga pobre, daan naman tanang hilak. Pero di na kayo lisod dito kay praktisado na biya ta. Hilak lang daan, wala praktisado na kay ta. Oh, kita lang nimo imong anak nga walay gikaon, hilak na kaanawa. Oh. Nasa usahay mo hilak ka, gakaon ka. Na naman, halak kay sili. Usahay nakainom ka o sikwati. Hilak man ka ba eh? Mingaw ko amo. Uy, kiniilan sa kauban, o saan siya kumatay ka sikwati. O, nga hilak man siya ka. Luoy ko imo. Nakapaso na dahil sa sikwati. No? So, one more sign, siya pa, Matthew 24:33. Yung sa inyo niya. Iyon man sa nini, hindi kapitan ninyo ni inintanang mga butanga. Masaya ninyo ang mahatuol na siya. Ana ang nagayod sa mga pultahan. Ba, no? Inig kakita ninyo nining tanang mga butanga. Visible ning mga problema. Mabasa nimo sa dyaryo. Mabasa nimo sa Facebook. Madungog nimo sa YouTube. Visible. Nanggawas gikan sa Biblia. Og ang Ginoo nagingon, inig kakita ninyo ni ining tanang butanga, masayra ninyo nga haduol na siya. Kinsa ni siya? Si Jesus Christ. Naana sa pultahan. Okay? Now, nagitay ka balaka. Di ba? Maning yung nga, how worry kills you. Atong lang taon. Ang basic sa Biblia, gitudluan kita sa Proverbs 17:22. A merry heart doeth good like a medicine. Nano man nga ang kalipay, marami siya og tambal. Gani na ano'y mga kinibitong mga pamaagi sa doktor nga butangan kang TB sa ospital, araw mo tune in ka dito sa mga pakatawa, kaya ang pagkatawa makapastrong sa imong immune system. Ayaw lang pananaw anang salida nga naglisod. Kaya makahunaw dahil ka nga usin ako ibayad sa ospital. So mo na yung prinsipyo ha. Pero ang worry, opposite sa merry heart. Kung ang merry heart do it good like a medicine, ang worry ka katag balatian. Oh, like a medicine is a merry heart. Gikanta man ni, a broken spirit drive the bones, but a merry heart is the joy of the Lord. Mabitan na ikanta nga, happy is the people whose God is the Lord, di ba? Happy is the people whose God is the Lord. Nga naman, mula siya tumbal. Muna nga matingala ka, nganong ang mga Christian na nag-amping silang kugalingon, malipayon o taas ang kinabuhi. Okay? The power sa atong brain. The brain is the organ, an instrument of the mind, and controls the whole body. Ang brain. Mao ni ang nag-control sa tibok nimo nga
lawas. Grabe ni siya ka-powerful. In order for the other parts of the system of the body to be healthy, the brain must be healthy. Nabitaw ba nga, unsa may pagkaon sa brain? Mani. Na naman, makapabright ang mani. Tinood na siya. Ha? Mani kay makapabright o ang pagtuon mo'y makapabright. Ngayon pa sa akong amigo, the more you study, the more you learn. The more you learn, the more you know. The more you know, the more you forget. So, why I study? Kung sa tingin sa bata sa YouTube, study niya, study na sad. Study na sad. Pag-abot ni mama, study na sad. Basta na. Power sa brain. Ano ang brain, no? 4 lobes of the brain, parietal lobe, occipital lobe, temporal lobe. Okay? Ang frontal lobe mo nang nasa atong agtang. O ang naa diya sa frontal lobe, kung say function, this is the part of the cerebrum that lies directly below the frontal lobe. Functions, memory, decision making, thinking, learning, govern emotion. Mabida nga kung stress ka, magsigi ka gunahuna, maluya ka. Kung maluya ka, magsakit ka. Muna nga, kung gusto ka, dali mamatay, permi og kaluya. Pangitag problema, di ba dali ka masakit. Ha? So, muna ikikuan diha. The mind controls the whole man. All actions, good or bad, have their source in the mind. Kaya nga ang mind manggod, mo'y receptacle sa tanang bad information, bad nga education, unya kung dili na madalas sa imong brain, ma-stress, ma-depress, dili na kakaunahon og sakto, alang nimo wala na lain nga solusyon sa problema, mauna ang unsa paghiko. So daghan ang suicide sa Amerika. Kaya nga naman, tungod kay less kayo ang ilang kontak sa ilang sosyal. What causes abnormality of the mind? Nganong abnormal ang asay atong mind? Dili ta ka-think pag-ayo. Muna usahay nga siya, habugira naman kayo ng bayana. Wa naman managad. So ang pagpanagad, nga di man siya kapansin, kaya nga naman, naaman siya problema. Okay? So pa, what causes stress? Say cause fear and worry. Nakikikadlukan kaya nakasala ka. Nahurot mo ang kwartang na allowance nga para sa usa ka semana. Kay dito nahurot sa barkada. Nahurot ang imong budget. Kay gitaya og swertres. May lag makadaog, pero kung makadaog sad, mahurot sad sa barkada. Worry. What causes fear and worry? Insecurity. Diba? Kung sa man ang insecurity, kung ang secure ka, wala na kayo pukaan, kabalakan, insecure meaning mabalak o yun ka na. Kung sa may makapa-insecure ni mo, posible ang imong relasyon sa trabaho, posible ang imong relasyon sa imong pamilya, posible ang relasyon sa imong silingan. Insecure ka ba? Mabitay na ingon nila nga kanang sip-sip. Ano sa sip-sip? Ha? Ining seeking important position. Some insecure people seeking instant Ah? position. Some insecure people. Seeking instant Oh, position. some insecure people seeking important position. Position, natindog. Insecurity. Economic insecurity. Kana bang
mas daghan ang imong utang kaysa imong sweldo. Kata. Usay ra ba may kita mong budget no? Adto tas barkada, naon ta, lipay-lipay ta. Unsay mabilin ay din budgeton. Economic insecurity. Kana bitaw mas dako ang imong bayranon kaysa imong sweldo. Mo nang live within your means. Ayaw sa pag-ambisyon niya ng mga butanga kung gamay pa imong sweldo. Ang problema sa kung dako na imong sweldo, dako na sad ang walis, basta dako ang batones. Di ba? So disiplina ra gyud ay na. Oh, economic insecurity. Bawal magkasakit. Diba? Unsa pa? Social insecurity. Away ba mo sa imong amigo? Nagamay ba ang imong amigo? Kay Numan is an island biya. Mabitaw kung masakit, mas dali maulian ng tao sa gitawag og social support. Daghan mo bisita ang amigo. Daghan mag-ampo sa imuha. Social support. Pero kung social insecurity, daghan ang nangamatay ani. Spiritual insecurity. Nabakay kabalaka nga ang imong sala di na mapasaylos Ginoo. Nabakay kabalaka nga wa man tingin ko gipangga sa Ginoo. Daghan naman kay kog pagsulay. Spiritual insecurity. What causes fear and worry? Unsa ba? Gawas ato mga butanga, sin. Ang sala. Kay ang sala maoy maghasol sa imong una-una. Labi nakapangdaog-daog tag tao, nakapanlupid ta og tao, nakapasakit ka sa iyang emosyon, nakarelease kag mga statement nga dili maayo. Dili ra ba na siya maulian kundi ka makapangayo pasaylo. Sometimes ang Ginoo itugot na sa imo aron kabalo ka mangayo pasaylo kay usahay di ta kabalo mangayo pasaylo kay mas taas ang atong garbo kaysa atong paghigugma sa pagpasaylo. Sa ba? Ang sa Biblia? Ang tanan nga nagahimog pagpakasala, nagahimog paglapas sa sugo, kay ang pagpakasala mao'y paglapas sa sugo. Ngano nagamay ang kinabuhi ni Adan ug ni Iba tungod sa sala. Wala sila kamatayon, misulod ang kamatayon tungod sa sala. Kung magsigi kag pagpakasala, maggamay ang imong kinabuhi. Biblia landaan, tahura ang imong ginikaran aron magmataas ang imong kinabuhi. Pero magsige kag pangasaba sa imong ginikanan. Bisag wala sila'y sala, dili sad siya maayo. What causes fear and worry? Guilty. Nang guilty ka? Nakasala ka sa imong pares? Nakasala ka sa imong silingan? Nakasala ka sa imong igsoon? O ka nang guilty, dili nimo magpangayuag pasaylo? Balunon na nimo hangtod sa judgment. Do you think pasayloon ka sa Ginoo kung di ka makakumpisal sa imong sala? Kay why makasalas sa langit sa kaglangit kung di ka makakumpisal sa imong sala? Dili lamang pagkumpisal sa sala ngadto sa Ginoo, kumpisal sa sala sa imong nasalaan. Bitang tanampo bitaw nga Our Father, Ama namo, pasayloak kami sa among mga sala. Maingon nga kami makapasaylo sa nakasala namo. Ang problema unsa ang pagpasaylo kay wala siya mangayo o pasaylo. Fear o worry na siya. Pero ang solusyon sa tanan, balik ang Jesus Christ. Pangay pasaylo sa nasad-an. Kung di na nimo siya malocate, imo na lang na isulti ni Jesus Christ. Kung mabuan nimo sa iyang cellphone number, ala, tawagi siya. Naway say nga, Brad, pasaylo ako sa imong mga sala. Kaya nga naman, masigot tagmanili. Nay, uban dili makasulti sa ilang sala.
Sumingon na ka, Brad, pasaylo ako sa imong mga sala. Aron makamatasad siya. Actually, ang harmonya sa panimalay, ang pagpasaylo sa sala. Ang harmonya sa pangimpliyo, pagpasaylo sa sala. Sa ato diri karon kinagtipok ta kung naa may nakasala, ala, pangayo o pasaylo. Ipaubos ang garbo, kay base unyag ang garbo mo'y mudala nato sa kalaglagan. Pag imo ng imoon, malipay si Jesus. O nabingon din is Jesus nga, come unto me, kamo nabugatan, kay papahulayon ko kamo. Mas gaan ang atong problema kung naata sa kang Jesus. Dili masulbad ng inyong problema kung wala mo kang Jesus. Wala nga, balik kang Jesus, ining duol lang na iyang pagbalik, o ang Ginoo magpanalangin ka nato ni kagabi. But we will know about him. God know all what happened. Self-righteousness ato imo sa kalingon without Christ. Tungod kay nahigugmata sa atong Dios. Kana pasayloon ka kay Dios na may